Inirekomenda na isang grupo ng mga commuter na dapat pangasiwaan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pag-regulate sa mga motorcycle taxi. Kasunod po ito ng pagpapatigil po ng Department of Transportation sa pagtanggap ng mga bagong driver at rider ng Transport Network Vehicle Service at Motorcycle Taxi Rider. Ayon kay Attorney Ariel Linton, presidente po ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, ilang taon na po ang nakalipas pero hanggang ngayon nasa pilot test pa rin ang operasyon ng mga motorcycle taxi. Anya wala pa rin batas, walang Department of Order at walang Memorandum Order Circular ang LTFRB para mabigyan sila ng prangkisa. Huwag na nating hayaan sa isang technical working group. Kailangan meron government agency na mandated for this purpose. No? At ang LTFRB has a mandate pagdating sa public transport. If we consider motorcycle taxis as public transport, dapat LTFRB lang ang mangangasiwa. Kasabay nito nanawagan si Into na huwag patagalin ang pansamantalang suspensyon sa pagtanggap ng mga bagong TNVS driver at motorcycle taxi rider dahil maraming maapektuhan na may nakabingbing aplikasyon. Anya, sakaling maapektuhan ng mga nakabinbin na aplikasyon ay posibleng dumami ang mga kolorum na TNVS at habal-habal. If you suspend the boarding sa TNC ng TNVS, it means hindi ka makakakuha ng PA at hindi ka makakabiyahe kahit na may application ka na sa LTFRB. Yun ang epekto sa commuters. Baka mabawasan tayo ng mga legal na masasakyan. Sa motorcycle taxi, mas maraming maghahabal-habal. Dito naman sa TNBS, maraming hindi babiyahe kasi mahuhuli silang kolorum. Inig po ni Attorney Ariel Linton, presidente ng Lawyers for Commuter Safety and Protection.